Magandang araw. Napakasakit ang maulila sa mga magulang, lalo na kung ikaw ay bata pa. Pagkat sa mga panahong yon, higit mo silang kailangan. Bunso si Kyla sa dalawang magkapatid. 11 years old pa lang siya nang pumanaw ang kanilang mga magulang ni Annabelle. Habang 21 years old naman ang dalaga at kagagraduate pa lang sa kolehiyo. Mula naman noon, ang dalaga na ang tumangkilik at lumingap sa kanyang batang kapatid. Sinikap nitong ipadama sa bata na normal pa rin ang kanilang buhay, maging ang kabataan nito kahit wala na silang mga magulang. Naging matagumpay naman siya, hindi lamang sa kanyang negosyo kundi maging sa pagpapalaki kay Kyla. Dahil lumaki itong mabait, matalino at masayahin. Hindi niya binigyan ng sakit ng ulo ang kapatid habang siya'y nag-aaral. Sa halip ay naging inspirasyon niya ito sa kanyang pag-aaral. Hindi lumaking mahilig sa kalayawan si Kyla kahit na nga masayahin siya. Kahit marami ang nagyayaya sa kanya sa kung saan, ay naging prioridad pa rin niya ang kanyang pag-aaral. Masaya na siya sa mga bonding moments nila ng kanyang ate Annabelle, sa mga pamamasyal at pagsha-shopping nila. Oo, madalas silang mag-shopping. Dahil ang babae ang nagbibigay ng kanyang mga pangangailangan, kaya naman naging kontento si Kyla. Sa maniwala kayo o hindi mga subscribers, kunti lang ang naging crush ni Kyla. Focus talaga siya sa kanyang studies. Kaya naman, marami siyang award na naiuwi sa kanyang ideal sister, na nakapagpaligaya naman kay Annabelle. Ngunit tulad ng iba, dumating ang panahon na hindi rin nakaiwas si Kyla sa tawag ng pag-ibig. Wala naman yatang makakaiwas doon, hindi ba? Isang hapon, niyaya si Kyla ng best friend niyang si Jasmine na magmerienda sa isang coffee shop. Sumama siya dahil wala na naman silang klase at wala na rin siyang gagawin. Sino bang hinihintay natin sa coffee shop na ito, Jasmine? At hindi pa tayo umu-order? Nagtataka niyang tanong. Noon ay nakaupo na sila. Wait lang, hinihintay natin ang boyfriend ko, si Luke. Nakangiti at maarting sagot naman ni Jasmine. May kaartihan nga si Jasmine, ngunit mabait ito at palaaral na tulad ni Kyla. Dapat hindi mo na ako isinama pa sa date mo, sabi naman ni Kyla. Ano ka ba? Magmimerienda lang tayo, no? Hindi naman kami magdi-date. Oh, ayun na pala siya. Masayang sabi ni Jasmine pagkakita sa boyfriend. Lumapit sa kanila si Luke. Babe, sorry, medyo na-late ako. Nakangiting sabi ni Luke sa girlfriend. Hinawakan pa niya ang balikat ni Jasmine. Oh, kasama mo pala ang best friend mong si Kyla. Oo, diba sabi mo isasama mong best friend mo? Kaya isinama ko na rin siya para may makakwentuhan ng best friend mo. Sagot naman na nakangiti ni Jasmine sa boyfriend. Oo. Ito nga pala ang best friend ko. Si Rayster. Rayster, si Jasmine, ang girlfriend ko. At ito naman ang best friend niya, si Kyla. Pakilala ni Luke habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa tatlo. Tumingin naman si Rayster sa dalawa, ngunit napako ang kanyang tingin kay Kyla. Kumusta kayo? Sabi ng nahihiyang binata. Nakipagkamay naman sa kanya sina Jasmine at Kyla. Ngunit si Kyla ay parang kinabahan. Ganun pa man sinikap niyang hindi magpahalata. Nang makaupo ang mga binata sa harap ng mga dalaga ay umorder na sila at nagsimulang magmerienda. Habang tuloy pa rin ang masayang kwentuhan ng mag-boyfriend. Nagkakahiyaan naman sina Kyla at Rayster. Sa huli, hiningi ni Rayster ang number ng dalaga. Ayaw sana niyang ibigay yun. Pero dahil sa pamimilit ni Jasmine, ay ibinigay na rin niya. Nang gabing yon ay hindi makatulog si Rayster. Bumabalik sa kanyang isipan ang magandang mukha ni Kyla, habang ang dalaga naman ay kasalukuyang nagbabasa. Biglang tumunog ang kanyang cellphone.
Room number ang nakita niya sa screen. Ganun pa man ay sinagot niya yon. At doon niya nalaman na si Reister pala ang tumatawag. Ilang minuto lang naman ang tinagal ng pag-uusap nila. Pero yon ang naging simula ng madalas na pagtawag at pag-text sa kanya ng binata. Hindi sinabi ni Kyla kay Jasmine ang pag-uusap nila ni Reister. Nahihiya siya sa best friend. Ganun pa man ay nalaman din yun ng dalaga dahil na rin kay Luke. Sinabi kasi yon ni Reister kay Luke. Sa simula ay sa cellphone lang nag-uusap ang dalawa, ngunit dumating ang panahon na dinalaw na rin ni Reister ang dalaga sa university na pinapasukan nito. I'm sure he likes you, girl. Pinadalhan ka na naman ng food, oh. Nakatawa at kinikilig na sabi ni Jasmine sa kaibigan. Kasalukuyang hawak ni Kyla ang pagkain na ipinadala ni Reister. Binaliwala naman ni Kyla ang sinabing yon ng kaibigan. Ayaw niyang bigyan ng ibang kahulugan ang ginagawa sa kanya ni Reister. Pilit niyang sinasabi sa sarili na nakikipagkaibigan lang sa kanya ang binata. Habang tumatagal, padalas na rin ang padalas ang pagdalaw ng binata kay Kyla. Hindi lang pagkain ang dinadala nito. Nagbibigay na rin ito ng flowers and chocolates sa kanya, na talaga namang nagpagulo sa isip ni Kyla. Bakit kaya ganun si Reister? Nagbibigay na rin siya sa akin ngayon ng flowers and chocolates. Gusto ba niya ako? Bulalas ng dalaga sa sarili habang nakaupo sa ibabaw ng kanyang kama. Kahit naman kasi wala pang boyfriend si Kyla, ay alam niyang ang bulaklak at tsokolate ay isa sa paraan ng mga lalaki ng panliligaw sa mga babae. May mga nanligaw na rin naman kasi sa kanya. Ngunit lahat yon ay kanyang binasted dahil sa kanyang pag-aaral. Ayaw niya kasing magkaroon ng abala. Nakadama naman ng saya ang dalaga sa pag-aalala ng binata sa kanya. Minsan, nagyayang mamasyal si Jasmine. Kasama niya si Luke at Reister. Dahil wala namang pasok at kasama si Jasmine ay nagpaunlak naman si Kyla. Pero paraan lang pala yun ni Reister. Dahil ang totoo ay kinausap niya si Jasmine para tulungan siyang maipasyal ang dalaga. Alam niya kasing wala pang binatang pinapayagan ito na magpunta sa kanilang bahay para siya ligawan. Kaya naman nagpatulong na siya sa kaibigan ng dalaga. Bigla namang bumilis ang tibok ng puso ng dalaga nang maiwan sila ni na Jasmine. Nanlamig ang kanyang mga kamay, lalo na nang makita niyang nakatitig sa kanya si Reister. At ginamit nga ng binata ang pagkakataong yon upang maipagtapat ang kanyang damdamin sa dalaga. Hindi malaman ni Kyla ang sasabihin ng mga sandaling yun. Parang nabibingi siya sa tibok ng kanyang puso. Bakit ganito? Noon, kapag may nanliligaw sa akin, mabilis kong nasasabi sa kanila na wala pa sa isip ko ang tungkol sa pag-ibig, na iba na lang ang ligawan nila. Pero bakit parang iba ngayon? Nagtatakang tanong ng dalaga sa kanyang sarili. Galit ka ba sa akin, Kyla? Dahil sinabi kong mahal kita? Malambing ngunit nag-aalalang tanong ng binata habang nakatitig pa rin ito sa mga mata ng dalaga. Hindi naman, Reister. Nabigla lang ako. Nauutal naman niyang sagot. Hindi naman kita minamadali, Kyla. Handa akong maghintay. Pagtatapos ng binata na may matamis na ngiti, naging masigasig naman ang binata sa panliligaw sa babae. Kaya na problema ito. Gusto kasi niya matapos ang kanyang pag-aaral na walang boyfriend para mas matuwa ang mahal niyang ate. At yun ay nasabi niya kay Jasmine. Ano ka ba? Mahigit 1 taon na lang graduate na tayo. Kaya pwede na mag-boyfriend. Ako nga pinayagan na ng parents ko as long as we know our limitations. Kaya tanggapin mo din si Reister dahil sure ako na talagang mahal ka niya. Mahabang sagot ng kaibigan kay Kyla. Kasalukuyan silang nasa kantin at kumakain.
At hindi na nga napigilan pa ng dalaga ang tawag ng pag-ibig. Sinagot niya si Reister. Kahit may nobyo na, hindi naman ito naging sagabal sa pag-aaral ni Kayla. Sa halip ay tinutulungan pa siya ng binata. May trabaho na kasi si Reister, kaya madali sa kanya ang turuan ang dalaga. Lalo ring naging inspirado ang dalaga dahil ngayon ay dalawa na ang kanyang inspirasyon, ang mahal niyang ate at ang kanyang nobyo. Naging maingat din sila. Usapan kasi nila, ipagtatapat ang lahat kay Annabel matapos ang graduation ng dalaga. Natupad naman nila yon sa loob ng 1 taon. Ngunit sadyang ang tukso ay nasa paligid lamang, lalo na sa pagitan ng mga nagmamahalan. Nang sumapit ang birthday ng binata, ay nakagawa sila ng isang malaking pagkakamali. Oo, pagkakamali. Dahil nakalimot sila. Yun ay naganap sa apartment na tinutuluyan ng binata. Mahigit 1 buwan bago ang graduation ni Kayla. Kabado at puno ng pag-aalala ang dalaga matapos ang lahat. Ngunit dahil sa pangako ni Reister na hindi siya pababayaan, ay napanatag ito. Hanggang sa sumapit ang kanyang pagtatapos. Masayang-masaya ang magkapatid. Lalo na nga at summa cum laude pa si Kayla. Siyempre, naroon din si Reister para batiin siya. Hindi nga lang niya maipakilala sa kanyang ate bilang kanyang nobyo. Dahil ayaw niyang biglain ang kapatid. Pinasaya mo ko ng sobra, Kayla. Mula nang maulila tayo sa mga magulang natin, hindi mo pumasakit ang ulo ko. Puro award ang mga pasalubong mo sa akin. At ngayon nga, summa cum laude ka pa. I'm proud of you, sister. Masayang sabi ni Annabel sabay yakap sa kapatid. Utang pa sa'yo ang tagumpay ko, ate. Dahil sa pagsisikap mo, guminawa ang buhay natin at napagtapos mo ko. Naiiyak namang sagot ni Kayla. Ikaw naman, huwag mo na nga akong paiyakin. Siya nga pala, may regalo ako sa'yo. Pag-iiba naman ang usapan ni Annabel. Kasalukuyan silang nasa bahay at nag-aayos ng sarili para sa party na kanyang inihanda sa pagtatapos ni Kayla. Ano yun? Magbabakasyon tayo sa Hong Kong. 4 days tayo doon. Masayang pagtatapos ni Annabel. Sobrang saya naman ang naramdaman ni Kayla. Yun kasi ang first time na makakapag-abroad siya. Natuwa rin para sa kanya ang nobyo. Sa Hong Kong ay walang ginawa ang magkapatid kundi ang mamasyal at mag-shopping. Kaya naman nang dumating sila ay marami siyang pasalubong para sa mga kaibigan. At syempre, para na rin kay Reister. At last, graduate na tayo, best friend. Ano na ngayon ang plano niyo? Sasabihin niyo na ba sa ate Annabel mo? Tanong ni Jasmine kay Kayla. Dinalaw kasi niya ito upang ibigay ang pasalubong. Oo, yan naman ang talagang usapan namin ni Reister. Pero kailangan ko muna siyang makausap. May dapat kasi siyang malaman. Pagtatapos naman ng dalaga na parang nag-aalala. Naghinala si Jasmine. Kaya naman tinanong niya si Kayla kung ano yun. At dahil matalik na kaibigan, ay sinabi sa kanya ng dalaga kung ano yun. Kinabukasan ay nagkita naman agad ang magkatipan. Dito na nga ay pinagtapat ni Kayla sa binata na siya ay halos 2 buwan nang nagdadalang tao. Yes! Magiging daddy na pala ako. Thank you, love. Masayang-masayang sabi ni Reister sa dalaga sabay yakap dito. Napawi naman ang pag-aalala ng dalaga. Hindi lang dahil sa mahigpit na yakap ng katipan, kundi maging dahil sa pangako nito na pananagutan siya. Uuwi lamang ito ng Davao upang sunduin ang kanyang daddy at pagkatapos ay mamamanhikan na sila. Ilang araw lang ako doon. Para makapaganda si Daddy, lagi rin kitang tatawagan at iti-text. Pangako ng binata sa dalaga bago sila naghiwalay at ihatid ito sa kanilang tahanan. Nang mga sandaling yun naman ay dumalaw kina Kayla ang kanilang tita Nena. Nakatatandang kapatid ito ng yumao nilang ina.
Hindi ko po alam na nandito kayo, tita. Sana tinawagan niyo na lang ako sa office para hindi kayo matagal na naghintay. Nakangiting sabi ni Annabel sa tita matapos na bumeso. Ayoko maabala ka sa trabaho mo, pamangkin, kaya naghintay na lang ako rito. Sagot naman ni Nena. Pasensya na po kayo, tita. Mula nang dumating kami galing sa Hong Kong, hindi na po namin kayo nadalaw. Naging busy na po kasi ako sa negosyo. At si Kyla naman, ayun, nag-start na po sa kanyang trabaho. Kaintindihan ko naman yun. Kaya nga ako na ang dumalaw sa inyo. Sagot naman ni Nena. Kapwa na sila nakaupo ngayon sa sofa. Pero may mga pasalubong po kami sa inyo. Sandali ha, kukunin ko. Ako nga namang tatayo na ang dalaga nang magsalita si Nena. Ay, mamaya na. Hindi ka naman ako alis eh. Magkwentuhan na muna tayo. Bigil naman ni Nena sa pamangkin. Tinawakan pa niya ito sa pulsuhan. Sige po. Ano po bang pagkukwentuhan natin? Nakangiti namang tanong ni Annabel. Tapos na ngayon ang pag-aaral ng kapatid mo. May maayos na rin trabaho si Kyla. Ano naman ang balak mo para sa iyong sarili? Ho? Balak na ano po? Nagtataka namang tanong ni Annabel. Napatingin siya sa tita. Naisip ko lang kasi, 31 ka na. Iba ka maunahan ka pang mag-asawa ng kapatid mo. Si tita naman, para namang minamadali niyo ko. Wala pa nga po akong boyfriend. Natatawang sabi ni Annabel. Kaya nga, maghanap ka na. Total, wala ka nang aalalahanin. Para po sa akin, tita, hindi kailangang hanapin ng pag-ibig. Dumarating yan ang kusa. At saka masaya naman po ako sa kalagayan ko ngayon. Ang business ko na lang po at si Kyla ang aasikasuhin ko. Saka na lang po yung pag-ibig kung may darating. Pagtatapos ni Annabel at marahang tumayo, saglit niyang iniwan si Nena para magbihis at ipaghanda ito ng merienda. Samantala, makalipas ang ilang araw ay nakadama naman ng pag-aalala si Kyla. Kahapon pa nakarating ng Davao si Reister. Pero hanggang ngayon di pa siya nagte-text sa akin. Hindi rin tumatawag. Bakit kaya? Sabi niya, tatawagan niya ako agad. Ulala sa sarili ni Kyla habang nasa kanyang silid. Kyla, dinner's ready. Sabi naman ni Annabel na nasa labas ng pintuan ng silid ng dalaga. Sige ate, susunod na ako. Bilisan mo, masarap kumain habang mainit ang pagkain. Oo ate, sagutan ng magkapatid. Ako na lang ang tatawag kay Reister. Kukumustahin ko siya. Baka naman sobrang naging busy kaya nakalimutan akong i-text. Pagtatapos naman ni Kyla at pagdaka ay itinext na nga ang katipan. Ngunit lumipas lamang ang mga araw na walang natanggap na kahit anumang sagot ang dalaga buhat sa binata. You mean, hanggang ngayon di ka pa rin niya tinatawagan o tinetext man lang? Tanong ni Jasmine. Kasalukuyang nasa bahay sila ng dalaga. Oo, Jasmine. Kaya nga nag-aalala na ako eh. Hindi ko pa naman alam ang address nila sa Davao. Malungkot namang sagot ng dalaga. Oh my God! Ano na nga ba yun? 3 weeks na siya dun ah. Hayaan mo, tutulungan kita. Tatanungin ko si Luke. Baka naman alam niya ang address ng family ni na Reister sa Davao. Pangako naman ng dalaga kay Kyla. Samantala, habang tumatagal ay nahahalata ni Annabel ang pagbabago sa mga kilos ni Kyla. Ang pagiging balisa nito, matamlay, antukin, maging ang pagkahilo at madalas na pagsusuka lalo na kung umaga. Hindi na rin ito mahilig kumain ng sinangag o ng kahit anong pagkain na nilalahukan ng bawang at sibuyas.
Kaya naman talagang nagtataka siya. Kaya naisip niyang kausapin ng masinsinan ang dalaga. Ayaw niyang maghinala ngunit kinakabahan siya. Parang napaka-serious ng pag-uusapan natin, ate ha. Dito pa tayo sa kwarto mo. May pilit na ngiting sabi ni Kyla sa kapatid. Dahil ang totoo ay kinakabahan siya. Napapansin ko kasi Kyla nito mga nakarang araw. Parang matamlay ka. Laging walang ganang kumain. Tapos madalas ka rin nakakapag-absent sa trabaho mo dahil inaantok ka kamo. Tell me, are you sick? Dadalhin kita sa doktor. Nag-aalala namang sabi ni Annabel. Wag ate, wala akong sakit. Maagap na sagot ni Kyla at biglang namutla. Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit namumutla ka? Ano ba talagang problema mo, Kyla? Sunod-sunod na tanong ni Annabel. Napayuko naman si Kyla. Parang maiiyak siya. I'm sorry, ate. Sorry. At hindi na napigilan ni Kyla ang pagpatak ng mga luha. Bakit ka umiiyak? Ano bang problema? Lalong nakadama ng pag-aalala si Annabel. Pinakbayan niya ang kapatid. Bakit ka nga umiiyak? Sabihin mo. Ate, buntis ako. Bulalas ni Kyla sa ate. Kumagulgul ito ng gusto, na para bang nagsusumbong sa natamong kaapihan. Bumagsak naman ang balikat ni Annabel sa narinig. Para siyang nanlambot. At dito na ipinagtapat ni Kyla ang buong katotohanan sa kapatid, maging ang kasalukuyan niyang problema kay Reister. Huwag kang mag-alala. Sakali mang tinalikuran ka ng lalaking yun, di kita pababayaan. Tutulungan kitang makabangon. Palalakihin natin ng maayos ang magiging baby mo. Lumuluhang pangako ni Annabel sa kapatid at niyakap ito. Nabagbag naman ang damdamin ni Kyla at niyakap niya ng mahigpit ang ate. Humingi siya ng tawad dito dahil sa sama ng loob na naibigay niya sa kapatid. Matapos ang pag-uusap na yun ng magkapatid, ay dumating naman si Jasmine kina Kyla. Dinalaw niya ang kaibigan at naikwento ng dalaga sa kanya ang lahat. Ang bait talaga ng ate Annabel mo. Very understanding pa. Sabi ni Jasmine nang may paghanga. Oo nga, Jasmine. Kaya nga nagpapasalamat ako eh. At least ngayon, malaki na ang nabawas problema mo. Pero may problema pa rin ako. Naluluha namang sabi ni Kyla. Sorry Kyla. Pero kahit si Luke hindi rin alam ang address ni Reister sa Davao. Dismayado namang pagtatapat ni Jasmine. Hayaan mo na. Siguro, talagang tinalikuran na niya ako. Siguro talagang niloko lang niya ako. Puro ng sama ng loob na pagtatapos ni Kyla. Nakalulungkot ang sinapit ni Kyla. Matapos niyang magtagumpay sa pag-aaral, para naman siyang biglang bumagsak. Naluluhang sabi ni Nena. Dinalaw ito ni Annabel sa kanyang bahay upang kumustahin. Wala na po akong magagawa, tita. Kundi ang tulungan na lang na makabangon ng kapatid ko. Pero nagagalit po ako doon sa lalaki. Wala siyang kwenta. Niloko lang niyang kapatid ko. Galit na bulalas ng dalaga. Isang araw, nakita ni Kyla na dumating na galit ang kanyang ate. Tinanong niya ito. Anong nangyari, ate? Bakit kung galit na galit ka? Talagang galit ako, Kyla. Narinig ko kasi yung mga chismosa nating kapitbahay na pinag-uusapan ka eh. Akala yata nila hindi ko sila papatulan. O, dinakatikim sila ng masakit na salita.
Galit pa rin sabi ni Annabel sa kapatid. Nalungkot naman si Kyla. Sorry ate, dahil sa akin, napapaaway ka. Sinabi ko naman sa'yo, tutulungan ko kayo ng pamangkin ko at hindi ako papayag na maapi kayo. Ipagtatanggol ko kayo. Matigas na pangako ni Annabel sa kapatid. At muling niyakap ito. Muling naulit ang tagpong yun. Ang tagpo na kung saan ay pinag-uusapan at pinagtatawanan si Kyla ng mga kapitbahay nilang mapanlait. Ang masakit ay siya mismo ang nakarinig nito nang minsan siyang lumabas. Kaya naman hindi niya mapigilan ang lubuhan ng gusto nang makapasok siya sa kanyang silid. Tama si ate. Pinag-uusapan na nila ako. Pinagtatawanan. Sorry ate. Pati ikaw, nakalagkat ko sa kahihiyan. Kung tutuusin, wala kang kasalanan. Hindi ka dapat magtiis. Marami ka nang ginawa para sa akin. Akong dapat na lumayo sa'yo. Akong dapat mawala para hindi ka na madamay pa sa pagdurusa ko. Walalas ng dalaga na may masamang naisip. Tinanghali ako ng gising Sobrang pagod kasi kagabi Sabi ni Annabel kinabukasan habang naghihikap at nagiinat. Kasalukuyang lilipat na sila ng bahay. Ititira niya ang kapatid sa rest house na kanyang nabili. Nais niyang iiwas ang dalaga sa mga mapanlait na tao. Naisip niyang tingnan si Kyla sa silid nito upang isabay nang mag-almusal. Pinuntahan niya ang kapatid sa silid at dahil hindi naman sumasagot yun ng kanyang tawagin, ay pumasok siya. Mabuti na lang at hindi yun nakasara. Ngunit laking gulat niya nang makitang duguan si Kyla. Naglaslas pala ito ng pulso. Kaya naman agad siyang tumawag ng ambulansya upang madala sa ospital ang kapatid. Ganun na lang ang kaba at pag-aalala ni Annabel kahit nasa ospital na. Agad namang dumating doon si Nena. Anong nangyari, pamangkin? Bakit dinala mo rito si Kyla? Nagpakamatay siya, tita. Naglaslas ng pulso. Lumunuhang sagot ni Annabel kay Nena. Nanlumo naman ang matanda. Napaupo ito sa bench. O Diyos ko, bakit niya ginawa yun? Malaking kasalanan sa Diyos ang ginawa niya. Siguro po, tita, dahil sa sama ng loob. Pero hindi niya pa rin dapat ginawa yun. Ayoko pong mawala sa akin ang kapatid ko, tita. Kapag nangyari yun, baka makagawa ako ng masama sa register na yun. Uminahon ka, pamangkin. Idalangin natin sa Diyos ang kaligtasan ng iyong kapatid at paging ng kanyang dinadala. Paliwanag naman ni Nena sa pamangkin at inakbayan nito. Sa awa ng Diyos, nakaligtas si Kyla at ang dinadala nito. Kyla, ano nang pakiramdam mo, kapatid ko? Naluluha pa ring sabi ni Annabel. Ate. Naghihinang usal naman ni Kyla habang nakahiga pa rin sa kama. Pamangkin, hindi mo dapat ginawa iyon. Malaking kasalanan sa Diyos ang ginawa mo. Inilagay mo pa sa panganib ang buhay ninyo ng dinadala mo. Salamat na lang. Nakaligtas kayo, kapwa. Naluluhang sabi naman ni Nena. Awang-awa ito kay Kyla. Salamat po, Diyos ko. Nakaligtas kami ng anak ko. Patawad po. Patawad. Ang pagsisisi ni Kyla. Dahil doon ay nagliwanag ang kanyang isip. Nangako siya sa kapatid na hindi na uulitin ang ginawa niya, na magpapakatatag na at iaayos na ang kanyang
buhay. Sa kabilang dako, sa isang pribadong ospital, naroon ang isang mayamang matandang lalaki at lumuluha habang minamasdan ang kanyang anak na nasa ICU. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang pagbabago. Reister, anak, huwag mo naman akong iwan. Ayokong mag-isa. Dadalhin kita sa ibang bansa. Doon kita ipagagamot. Walang kailangang maubos ang kayamanan ko. Umaling ka lang. Walang kwenta ang salapi kung mamamala ka, anak. Bulalas ng matanda na waring hirap na hirap ang kalooban. Oo, siya ang daddy ni Reister. Sa paglipas ng mga buwan, lalong natuon ang pansin ni Annabel kay Kyla. Kaya naman ang matalik niyang kaibigan at business partner na si Raymond ang naging katuwang niya sa kanyang negosyo. Iba't ibang klaseng bags, wallets, and accessories ang naging business ni Annabel at napaunlad nila yon ni Raymond. Ito ang dahilan kaya wala siyang panahon sa pag-ibig. Isang umaga nakita ni Raymond na may mga bulaklak sa table ni Annabel. 3 red roses ito. Nakadama naman ng selos ang binata. Kasi naman, matagal na siyang may lihim na damdamin sa dalaga. Nalaman niyang ang bulaklak ay galing pala sa isang gubong matanda na gustong maglagak ng puhunan sa kanilang kumpanya. Lihim itong nag-alala. Ngunit napanatag naman siya nang sabihin ni Annabel na wala siyang gusto sa matandang yun at pinakikiharapan lang niya yon ng maayos. Nasa ganito silang sitwasyon nang biglang tumunog ang cellphone ng dalaga. Nakita niyang tumatawag ang kanyang tita Nena, kaya naman agad niya yung sinagot. At doon niya nalaman na manganganak na si Kyla. Isang bouncing baby boy ang isinilang ni Kyla. At bagamat nasesaryan siya sa pagluluwal nito, ay parang nawala naman lahat ang kanyang paghihirap nung makita ang bata. Yun nga lang, kamukhang kamukha ito ni Reister. Ngunit nagdulot ng iba yung kaligayahan sa magkapatid ang bata. Tulad ng ipinangako, si Annabel ang naging katuwang ni Kyla sa pagpapalaki kay Aaron. Oo, Aaron ang ipinangalan nila sa anak ni Kyla. Ito rin ang nanagot sa pangangailangan ng mag-ina, kaya waring nawalan na naman ng pagkakataon para sa pag-ibig ni Raymond. At mabilis na lumipas ang mga taon. Kasalukuyan nang nagtatrabaho si Kyla sa kumpanya ni na Annabel at Raymond. Ginawa siyang assistant ni Annabel. Noon kasi ay naisip ng magtrabaho ni Kyla para naman makapag-ipon para sa kinabukasan ni Aaron. Pero hindi pumayag si Annabel na sa iba pa siya magtrabaho. Nais ng kanyang ate na sa kumpanya na lang niya para kung kailanganin siya ng bata ay madali siyang makakaalis. Bagay na lalo namang hinangaan ni Kyla sa kapatid. Lagi kasi siyang naiisip nito. At para sa kanya, si Annabel talaga ang best ate in the world. Kahit may trabaho na, si Annabel pa rin ang nananagot sa pangangailangan nilang lahat, lalo na ang mga kailangan ni Aaron. Madalas kasi, bago pa makapamili si Kyla, ay nauunahan na siya ni Annabel, kaya naman naiipon talaga niya ang kanyang sweldo. Wow, tita! May bago na naman po akong toys! Thank you po! Masayang sabi ni Aaron. Nakita niya kasi ang mga laruan na binili sa kanya ni Annabel. Kasi good boy ka at matalino pa, kaya naman laging may pasalubong si tita sa'yo. Nakangiting sabi ni Annabel sabay yakap at halik sa pamangkin. Yumakap din naman ito at humalik sa kanya. Naku ate, baka ma-spoiled na yung anak ko sa'yo. Nakangiting sabi naman ni Kyla habang papalapit sa magtita. Hindi naman, binibigyan ko lang siya ng reward. Matalino naman kasi itong pamangkin ko. Kaya hayaan mo lang kaming magtita. Pagtatapos si Annabel at nilaro na nga ang pamangkin.
Noon ay 8 taon na ang batang si Aaron at nasa grade 3. At masasabing kahit kamukha ito ni Rayster ay nagmana naman kay Kyla sa talino. Kaya naman mahal na mahal siya ng kanyang tita. Sana po, tita, next time, bike naman po ibigay niyo sa akin. Para po makapag-bike ako kahit po dito lang sa paligid natin. Malambing na sabi ni Aaron sa tita. Ang problema, ayaw ni Kyla. Natatakot siya na baka lumabas ang bata sa kanilang compound. Pero gustong-gusto talaga ni Aaron na magkaroon ng bike. Kaya abot-abot ang pangako niya sa kanyang tita na hindi siya lalabas ng kanilang bakuran. At dahil hindi matiis, ibinili nga ni Annabel ng bike si Aaron. Nagulat si Kyla nang makita ang bike na binili ni Annabel. Hindi niya alam na kahit ayaw niya, bumili pa rin pala si Annabel nito para kay Aaron. Ate, hindi mo na lang sana binilhan ng bike si Aaron. Baka maaksidente siya eh. Nag-aalalang sabi ni Kyla sa kapatid. Kasalukuyan silang nasa silid ni Annabel at nakaupo sa ibabaw ng kama nito. Hindi ko siya matiis, Kyla eh. Gustong-gusto niya talagang magkaroon ng bike. Naawa naman ako kaya binilhan ko naman. Pero nangako naman siya na hindi siya talaga lalabas ng bakuran. Tsaka lagi naman siyang binabantayan ng kanyang yaya. Kaya naniniwala ako na wala tayong dapat ipag-alala. Pagpapayapa ni Annabel sa kapatid. Sa kabilang dako, sa Amerika naman, kasalukuyang nag-iimpake si Rayster ng kanilang mga gamit. Natutuwa siya dahil pagkalipas ng maraming taon ay makababalik na sila sa Pilipinas ng kanyang daddy. Sa wakas, makakauwi na rin ako ng Pilipinas. Dahil sabi ng doktor, malakas na si daddy at pwede nang magbiyahe. Dapat noon pa kami nakauwi, noong gumaling ako. Pero inatake naman sa puso si daddy at kinailangang operahan. Kaya lalo akong nagtagal dito. Hindi bali, pagdating ko ng Pilipinas, hahanapin ko agad si Kyla. At sabik na akong makita sila ng aming anak. Tiyak na malaki na yon. Oh, Kyla, sana wala ka pa rin iba. Sana patawarin mo ko. Hindi kita gustong talikuran. Naluluhang bulalas ng lalaki sa sarili. Ganun na lang ang tuwa ni Rayster nang makarating siyang muli ng Pilipinas. Agad siyang kumuha ng private investigator para hanapin sina Kyla. Nawalan na rin kasi siya ng kontak kina Luke at Jasmine. Samantala, sa simula naman ay tinupad ni Aaron ang kanyang pangako sa tita at ina. Kaya naman naging panatag na rin ang mag-ate. Ngunit sadyang ang tao ay nakakalimot sa pangako. Isang araw, nagpaalam kina Kyla ang yaya ni Aaron na magbabakasyon na muna sa probinsya. Pinayagan naman nila ito dahil bakasyon naman sa eskwelahan ni Aaron. Si Annabel na muna ang nagbantay sa bata. Sa online na lang niya ginagawa ang kanyang trabaho para sa kanyang negosyo. Kaya naman talagang napaka-busy niya. Hindi niya namalayan, nakalabas na pala ng kanilang bakuran si Aaron. Oo, naakit ang bata na sundan ang mga nagbibisikleta ring batang tulad niya. May kalahating oras bago napansin ni Annabel na wala na sa bakuran ang pamangkin. Agad niya itong hinanap kung saan-saan. Ngunit hindi niya nakita. Hanggang sa isa nilang kapitbahay ang lumapit sa kanya at nagbalitang nahagip ng van si Aaron. Nanlambot ang dalaga sa narinig. Para siyang hihimatayin. Sa tulong ng kapitbahay ay agad nilang tinungo ang ospital na pinagdalhan sa bata. Hindi naman tinalikuran si Aaron nang nakahagip sa kanya. Ito ang tumawag ng ambulansya upang madala siya agad sa ospital at sinamahan din nito ang bata. Kaya naman nagkita sila ni Annabel. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Maniwala ka.
Naiiyak na bulalas ng lalaki. Naaawa siya sa bata, habang galit na galit naman si Annabel sa kanya. Walang hiya ka. Mananagot ka sa ginawa mo. Lalo na pagdating ng nanay ng pamangkin ko. Bulalas naman ni Annabel. Halos gusto na niyang saktan ang lalaki. Ngunit nagpigil pa rin siya dahil hindi naman ito tumakas sa nagawang kasalanan. Naisip na lang niyang tawagan si Kayla. Hindi mapigil ang mga luha na umaagos sa pisngi ni Kayla nang malaman ang nangyari sa anak. Halos liparin niya ang ospital. Nang makarating doon at makita ang ate ay... Ate, ano nangyari? Kumusta ang anak ko? Anong lagay niya? Lumubuhang sabi ni Kayla. Nanginginig at nag-aalala siya. Ginagamot na siya ng mga doktor, Kayla. Tawarin mo ko. Hindi ko na malayan na nakalabas si Aaron dahil sa dami ng ginagawa ko. Sagot naman ang lumuluhang si Annabel. Sinabi ko na kasi sa'yo, huwag mo siyang ibili ng bike pero hindi ka nakinig sa akin. Galit namang sagot ni Kayla. Ngayon lang niya napagtaasan ng boses ang kapatid. Kaya naman parang sinaksak ang puso ni Annabel. Nasa ganoong sitwasyon sila nang lumapit ang lalaking nakahagip kay Aaron. Miss Annabel, siya po ba ang nanay ni... Sabi ni Reister na hindi na ituloy nang makita niya si Kayla. Oo, si Reister ang nakahagip kay Aaron. Nandilat naman ang mga mata ni Kayla nang makita ang lalaki. Lalong nagalit ang kanyang mukha. Ikaw? Galit na naibulalas ni Kayla habang mariing nakatitig sa binata. Kayla, siya si Reister Villadolid, ang nakadisgrasya sa pamangkin ko. Lumuluhang pakilala ni Annabel sa lalaki. Wala siyang kamalay-malay sa nangyayari ngayon sa dalawa. At ikaw pa pala, ikaw pa ang nakadisgrasya sa anak mo? Ikaw na walang kwenta niyang ama? Sigaw ni Kayla habang pinaghahampas ang lalaki. Napaiyak at nanlumo naman si Reister sa narinig. Ang anak pa pala niya ang kanyang nadisgrasya, habang si Annabel naman ay natulala. Patawarin mo ko, Kayla. Hindi kita tinalikuran. Sinungaling. Hindi mo na ako binalikan. Tinawagan kita. Tinex. Lahat ginawa namin para makita ka pero wala ka. Pananumbat ni Kayla sa lalaki at dinuduro pa ito. Pakinggan mo muna ako, please. Makinig ka sa akin. Isang araw, bago kami umuwi ni Daddy ng Maynila, nadisgrasya ako. Pinagbabaril ang sinasakyan ko. Na naging dahilan para maging comatose ako ng matagal. Kailan matagal bago ako nagising. At nung magising naman ako, may amnesia na ako. Kahit si Daddy hindi ko kilala. Kaya dinala niya ako sa Amerika para doon ipagamot at magpagaling habang pinaiimbestigahan niya kung sino ang namaril sa sinasakyan ko. Doon na nalaman ni Daddy na ang karibal pala niya sa negosyo ang gumawa noon. Inakala nito na kasama ko si Daddy kaya niya pinagbabaril ang sinasakyan ko. Bumilang ng mga taon bago ako gumaling, Kayla. At nung gumaling ako, si Daddy naman ang inatake sa puso. Kinailangan niyang operahan. Kaya lalo akong nagtagal doon at ngayon lang ako nakabalik. Mahaba at lumubuhang paliwanag ni Reister kay Kayla. Halos gusto niyang lumuhod upang paniwalaan lamang siya ng babae. Lalo namang humagulgol si Kayla at patakbo niyang iniwan ang dalawa. Dinala siya ng kanyang mga paa sa ilalim ng isang malaking puno. Doon siya umiyak ng umiyak. Hindi pa rin niya matanggap ang nalaman. Nananaig pa rin sa kanya ang galit kay Reister at sa kapatid.
bukod pa sa pag-aalalang nadarama niya sa kaligtasan ng kanyang anak. Habang si Reister naman at Annabel ng mga sandaling yon ay tinungo ang chapel ng ospital at doon ay ipinagmakaawa nila sa Diyos ang kaligtasan ng bata. Diyos ko, ikaw po nakaalam ng katotohanan. Na kailanman hindi ko po ginustong talikuran o layuan ang aking mag-ina. Alam mo po na mahal ko si Kayla. Pero alam mo rin ang nangyari sa akin, sa amin ng daddy ko. Diyos ko, ipinahanap ko sila nung dumating ako. Pero masakit. Ako po nakadisgrasya sa anak ko. O Diyos ko, kung paraan mo po ito para paglapitin kami ni Kayla. Makiusap. Iligtas mo po ang anak namin. Hayaan mo pong makasama ko po silang muli ni Kayla. Para mo na po awa. Pagmamakaawa ni Reister habang nasa chapel, nagtagal pa ang lalaki doon. Para namang dininig ng Diyos ang kanyang dalangin dahil biglang dumating si Annabel. Ibinalita nitong ligtas na si Aaron. Tuwang-tuwa nilang tinungo ang kinaroroonan ng bata. Masaya si Reister. Ngayon ay may pag-asa na siyang muling makasama ang kanyang mag-ina. Habang si Annabel naman ay magkahalong tuwa at lungkot ang nadarama. Alam niya kasing galit pa rin sa kanya ang kapatid. Sa kabilang dako, ibinalita ni Reister sa mag-asawang Luke at Jasmine ang nangyari kay Aaron. Oo, mag-asawa na sina Luke at Jasmine. Sila ang nagkatuluyan at sila rin ang unang nahanap ng private detective na inutusan ni Reister. Kaya naman sa kanila unang nakapagpaliwanag ang lalaki. Agad na nagpunta sa pagamutan ang mag-asawa at doon ay nakausap ni Jasmine ang kaibigang si Kayla. Salamat naman, ligtas na ang anak mo. Masayang sabi ni Jasmine. Paano mo ba nalaman to? Hindi na kita naisip tawagan eh. Dahil ano na ang isip ko. Nagtatakang sabi naman ni Kayla. Kasalukuyan silang nasa labas ng silid ng bata. Dahil nasa loob si Luke at si Reister. Ayaw niyang makita ang lalaki. Si Reister ang nagbalita sa amin. Nakipag-usap kayo sa kanila? Kayla, nahanap kami ng private detective na inutusan niya. Pinuntahan nila kami ng daddy niya. Hindi naman namin sila pwedeng itaboy. Please understand. Mahinahong sabi naman ni Jasmine. Galit ka pa ba sa kanya? Nasasaktan pa rin ako sa nangyari. Naluluhang sagot naman ni Kayla. Kayla, walang kasalanan si Reister. Talaga lang siguro dumating ang mga pagsubok sa inyong dalawa. Lahat naman ng nangyari, ipinaliwanag niya at maging ng daddy niya. At naniniwala kaming totoo yun. So please, bigyan mo siya ng second chance. Hindi lang para sa damdamin mo sa kanya, kundi para din sa anak ninyo. Jasmine. At napaiyak na nga si Kayla. Alam ko naman, mahal mo pa rin siya. Kaya nga hindi mo magawang makipag-boyfriend, di ba? So sana, bigyan mo siya ng second chance. Di lang naman siya nagpapabigat ang loob ko. Nagagalit din ako sa ate ko. Dahil sa nangyari kay Aaron. Kayla, huwag ka nang magalit sa kapatid mo. Hindi rin naman niya gustong nangyari. Nasaktan din siya. At saka anong malay mo? Baka talagang kinasangkapan lang siya ni Lord para magkita uli kayo ni Reister. Paliwanag pa ni Jasmine sa kaibigan. Para namang hinaplos ang puso ni Kayla sa sinabing yun ni Jasmine.
Dahil ang totoo, hanggang ngayon, mahal pa rin niya ang binata. Mula naman ng sandaling iyon, hindi na umalis pa si Reister sa tabi ng anak. Binantayan niya ito hanggang sa unti-unti itong lumakas. Nagtataka naman ang bata. Pilit na itinatanong kay Annabel kung sino ito. Gusto sanang magpaliwanag ng tita, pero ayaw na niyang lalong maragdagan na ang sama ng loob sa kanya ni Kayla. Dahil hindi na mapigil ni Reister ang damdamin, siya na mismo ang unti-unting nagpaliwanag kay Aaron ng lahat-lahat ng mga naganap sa kanila ni Kayla. Sa simula ay umiyak ng umiyak si Aaron. Akala niya kasi talagang wala na siyang daddy. Dahil yun ang sinabi sa kanya ni Kayla. Sinabihan naman siya ni Reister na huwag magalit sa mami at naunawaan naman siya ng bata. At sa huli ay yumakap na ito sa kanya. Napakasaya ni Reister ng mga sandaling yun. Ipinakilala din niya sa bata si Alfonso, ang lolo ni Aaron na daddy naman ni Reister. Samantala, inaalagaan din naman ni Kayla ang bata. Ngunit itinataon niya na wala doon si Reister at si Annabel. Iwasan din niyang sagutin ang mga tanong ng bata. Kaya naman madalas, sina Annabel, Reister at Alfonso ang nag-aalaga kay Aaron. Nabusog ka ba, anak? Tanong ni Reister matapos napakainin ang anak. Opo, Daddy. Thank you po Lagi niyo po akong pinapakain tsaka inaalagaan. Nakangiti namang sagot ni Aaron. Busog na busog nga ito. Dahil mahal kita, anak, at gusto kong makabawi sa mahabang panahong napalayo ako sa inyo ng mami mo. Salamat dahil binigyan mo ko ng pagkakataon. Di ka nagalit sa akin. Wala naman po kayong kasalanan Pero magagalit na po ako talaga pag iniwan niyo po uli kami ni Mami. Sagot naman ni Aaron. Ako rin. Magagalit na ako talaga kapag iniwan mo pa uli kami. Dugtong naman ang naiiyak na si Kayla na noon ay papalapit na sa mag-ama. Nagliwanag na ang kanyang isip. At handa na siyang tanggapin si Reister. Kayla, ibig bang sabihin niyan, hindi ka nagalit sa akin? Pinatatawad mo na ako. Nauutal at naiiyak na sabi ni Reister. Oo, Reister. Pinatatawad na kita. At handa na ako muli kang makasama namin ni Aaron. Yes! Sa wakas, may Daddy at Mami na ako. Kompleto na po tayo ngayon. Tumatawang sagot naman ni Aaron. Matapos yon ay nagyakap ng mahigpit sina Reister at Kayla. Pinunan ang mahabang panahon na hindi nila pagkikita. Napaiyak din sa tuwa sina Luke at Jasmine na naroon ng mga sandaling yon. Habang si Annabel naman na nasa labas ng silid ay nakasilip at nakikita sila. Yun ay dahil sinadya ni Luke na hindi ilapat ang pintuan ng silid para makita ni Annabel ang lahat. Sa puso ng dalaga, hinahangad din niya na mapawi na ang galit sa kanya ng kapatid. Ngunit sadya yatang hindi mangyayari yun. Mukhang ang pamilya lang nito ang maaayos. Ganun pa man ay masaya na rin siya. Aalis naman siya upang hindi makagambala sa kaligayahan ni Kayla. Aalis ka? Opo, Tita Nena. Malungkot na sabi ni Annabel kay Nena. Noon ay nasa bahay nila ito at nakalabas na rin si Aaron sa ospital. Doon na tumuloy sina Aaron at Kayla sa bahay ni Reister. Siguro mga 1 hanggang 3 buwan. Si Raymond na po muna ang bahala sa business namin. Malungkot pa niyang sabi.
aalis ka nang hindi man lang kayo nag-uusap ng kapatid mo. Galit pa rin po siya sa akin, tita. Pero hindi bale. Inaamin ko naman kasalanan ko. Hindi ko siya sinunod. Ibinili ko pa rin ng bike si Aaron. Tanggap ko na kahit galit siya sa akin. Ang mahalaga, masaya na sila ngayon ng pamilya niya. Naluluha namang sabi ni Annabel. Kasalukuyan silang nasa sala ni Nena. Hindi niya alam, naroon pala si Kayla. Bumalik sa kanilang bahay. Sino naman ang nagsabing galit pa ako sa iyo, ate? Sagot ni Kayla na nasa likuran na pala ng kapatid. Kayla? Naiiyak namang sabi ni Annabel nang makita ang bunsong kapatid. Ako nga, ate. Nasaktan lang naman ako. Tao lang naman ako eh. Nasasaktan din. Pero hindi ko kayang magalit sa iyo habang buhay. Nasabi ko sa iyo noon, ikaw ang best ate in the world. Kahit na kapatid ko. At umiiyak na nagyakap ng mahigpit ang magkapatid. Hanggang sa pati si Nena ay napaiyak na rin. Ilang buwan matapos na magkasundo ang magkapatid ay idinaos naman ang kasal ni na Reister at Kayla. Sa wakas ay natuloy din yun. Tuwang-tuwa naman si Aaron dahil siya ang ginawang ringleader ng kanyang mommy at daddy. Higit ang kaligayahang nadama ng mag-asawa. Dahil ngayon, ang sinubok nilang pag-ibig ay nagkaroon na ng katuparan. Makaraan ng 1 taon, muling naragdagan ang pamilya ni na Kayla at Reister dahil isinilang ni Kayla ang isang magandang sanggol na babae. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Dear Ocean.